Praise the Lord. Salamat, choir. Doon ay mga panahon gitinuod sa itong kinabuhi nga kusukusuhon ta sa mga balod, pagsulay, problema. Pero salamat sa Ginoo kay naa ang kamot sa Dios gyud. Nagako sa ato. Unya andam ug tagana sa pagtabang sa itong matag usa kinabuhi. Nya makita nato nga luyo sa dag-om. Dunay kalinaw, nindot nga talanawon, nga makaingon ta, beyond that clouds, I have a mansion over there. Mura magdi mo ganahan doon na mo'y mansion sa langit. Ha? Okay. Praise God. Mayong buntag mga katauhan sa Ginoo. Praise the Lord. Kumusta man mo? Okay ra kayo? Luyo sa mga balod, sa pagsulay, mga problema, okay ra gid kayo tungod kay ang atong Dios nga gilagaran usa ka Dios nga buhi unya matinud-anon gyud sa iyahang saad. Amen. To God be the glory nga diin ang atoang matag usa ka kinabuhi nakakapla kita og matuod nga Dios. Doon na ba'y mga kaigsunan na to karon nga first timer nga nagani, okay, praise the Lord, taas kamot palihog. Wow. Okay. Ay lang ka ula guter pagpataas kay di man ka namo silutan. Hinoon i-welcome ka, no? So, dito si babaw naa ba? Wala. Dire nga side wala. Okay, so salamat kayo sister, salamat igsoon sa imuhang pag-ani in behalf of our senior pastor og niining church sa Living Temple. May niton nga mga pag-abi-abi alang kanimo og ang Dios magapanalangin og magahatag og pagtagbo sa imuha karon nga mga pagkinahanglan spiritually. Dalaygon ang Dios. Welcome ala natong tanan. Lingi adto na imong wala, imong tuo, nasa imong luyo, niya kaway-kaway, niya odes yango-yango, nabot pasabot nga lipay ka nga naa siya. O niya naa ka, o niya naata nga nagatigom nining maong dapit aron sa makausapa. Makighalubilo dili lang sa matag usa kanato kun dili labaw sa tanan, makighalubilo ta diha sa presensya sa Ginoo. Praise be the name of the Lord. Katapusan karon nga Sunday, katapusang adlaw nini nga bulan sa Enero, unya sunod Domingo makita ita February na. So matud pa nila panahon sa Enero kay panahon sa December maghigugma ay man daw kay aron na kay gasa. Pagkaabot sa January imo na pong awayon, pagka February higugmaan na pod, amiguhan na pod higugmaa kay love month man daw sa February. Abot sa katinuod na. Pero alang sa mga anak sa Ginoo matag adlaw ta dunay pagpadayag sa gugma sa Ginoo. Kay mga mahigugmaon man ta tungod kay ang atong Dios gugma o kita ngayang mga anak nagkinabuhi diha sa gugma. Now sa tibuok dili nato karon nakauban ang ato ang senior pastor tungod kay duna siya appointment na siya karon sa Oraya for Sure Church. Unsa gani title dito sa kuan mami sa church? Dito sa atong superintendent no kang Pastor Bionis tungod kay nag-install siya karon dito sa ilahapod nga church officers, gi-invite siya. Okay, kay basig mangita mo asa mas Pastor John. Okay, doon na siya appointment. Okay, so sa tibuok bulan sa Enero, naghisgot ang ato ang senior pastor sa iya mga wali may tungod sa kining gitawag nga pagpangandam. Readiness, no? Readiness. Unya nindot kayo nga mga mensahe, mga pagtulunan nga diin ato ang nadunggan og hopefully nga dili lang taman sa to ang pagdungog kundi ato gitong gipatighog sulod sa tong kasing-kasing. Nga tungod niya na mahimo tang andam kanunay. Amen. Mahimo gitang andam. Na ang pangutana karon, how are you ready in spite of this stressful time? No? So after knowing all, how are you ready? Nga kung ato ang handuraw pa o ma-imagine ang last itong niagi nga Sunday nga video nga atong makita may tungod sa rapture, no?
Ready na mo sa rapture? Ya naabaya diha sa Biblia ingon nga ang duha nga magakauban, ang isa pagadadon, ang isa pagabiyaan. Unya, kung ato ni siyang tungaon, okay, there is pikas, kininturos, kinipunturos, asa makay mabilin ani ug asay mauna o kuhaon sa Ginoo. Ug kamoy papilion asa, dere sila mabilin or kamo tingali gusto tang way mabilin. Gusto gitang mga tutatanan sa gingharian sa Dios. Amen. No? Por eso, pag tininuod gud mo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, ayaw tiaw-tiaw, dili tiaw-tiaw na itong pagpangalagad gina sa Dios. Nalipay po mi sa mga kalampusan nga nahitabo nga gipahigayon sa Ministers and Officers Retreat dito sa Gubjin. O salamat kayo nga nalipay gid mi. Do nga sa matag panimalay tingala nitong higayon sa mga officers niya diha sa pagpangalagad, stressful kayo tungod sa mga problema. Pero salamat tungod sa presensya sa Ginoo sa mga dapit diin dito mi nakaabot nya nindot pud kayong talanawon. Askang nindot agyod malipayon gid mi kayo diha sa Ginoo. Unya dugang kalipay tungod kay sa panahon nga kay nga to ang tema dito nga gisigutan sa to ang senior pastor kining redirection. But pasabot sa redirection nga to ang mga past nga mga activities, program and activities dinhi og ang mga existing og ang umaabotay pa nga pamahuman kinabang gihagpat gid pag-ayo, gisusi gid pag-ayo kun unsa ang duha man lang dito nga gipilian, weak point o kining strength o kining weak, no? So moto nga dunay nahitabo nga mga gi-divide nga mga grupo nga mahitungod sa paghatag og mga idea ug doon naman tingali ito 5 ka grupo nga nahitabo. Dunay kining sa 5 ka grupo dunay duha nga murag maglisod og dawat si Pastor John. Dunay gorgeous nga grupo niya, dunay kining mga gwapahon nga ingon ni Pastor murag gwapahon pero di sila moyon gwapa gyud. Nindot pud no. Unya dunay Mangkanor team dito. Unya ang katong duha kadtong mistiso o gwapings motoy murag naglisod og tuo si pastor ug unsa gi katinuod, no? Dunay pagduha-duha kay kani mga gwapings, mga gwapo man to na ba nga gihimong gwapings nga duha ra may pili gwapa o gwapo pero nganong dunay gwapings nya dito po sa mistiso awalan kay tingali kay masabti ni pastor may na lang pod kay gipasabot pod sa datong usa sa grupo sa membro sa mga kining mistiso, dili man tisoy. Kaya sabot pa sa mga mistiso, tuo siya mga tagas pag-ilong ni mga tawanan, ni mga plat mag-ilong. Pero di ay mistiso ang kanang sana kalahi. Ana ra siya. So nag-enjoy gid mi dito. Salamat po kayo sa inyong prayer. Nga di nahipegayon niya. Doon ay mga program nga diin unya tingali iga-present sa to ang Taliwala Sunday nga diin nagkinahanglan kini unya og ato ang pagduyog, pakiguban o pakigtabangay alang sa pagpadayon nga mahimong malampuson. Nindot ang mga plano o mga katuyuan nya makaingon tingali tang nya ay pastor nya mag-rapture. Wala na mga programa. Sige lang kay ingon ang Biblia, bulahan ang ulipon nga nahabtan siyang agalon nga nagabuhat. Kaysa wa nagbuhat. So, doon naman tayo mga plano, doon naman tayo mga tumong og tuyo, katuyuan ni ining mao nga simbahan, ilabi na gyud ning umaabot tayo nato nga 65th anniversary. So, nagasulti ko in behalf sa ato ang senior pastor nga diin ato ang angay ginatong pangandaman pagayo, no? So, pasalamat kay niabot na gyud og 65 anyos taon ang ato ang simbahan. Praise the Lord for that. Unya within that period kamo karon nga naa dinhi nga mga bag-o pa at least naka pahimulos sab sa kaayo sa Ginoo sa iyang gihimo diin nga ato ang nahibaluan nga kini nga simbahan nahimo karon kun unsa kini because of those persons nga nagapugas og mga luha dinhi o dito pa ni ato niagi nga simbahan unya sa mga tao mga alagad po sa Ginoo nga gipanggamit nga nahimong napundar gyud ang ebanghelyo dinhi nga dapit.
Unya gikan tingali karon dihapod kanato ug sa umaabot pod nga mga henerasyon kun dili pa man matapos ding kalibutan o di pa man mobalik ang Ginoo, mag-enjoy pa pod sila alang sa pagpadayon sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Ang importante nga sa atong kinabuhi nga diin andam ta kanunay. Samtang ta padayon nga nagapangalagad nga sa Dios. Now niini nga kabuntagon, pwede ba man minindog ta sa pagbalik agig pagtahod sa pulong sa Ginoo nga atong pagabasahon diya sa Matthew chapter 16, 1-4. The Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. He replied, "When evening comes, you say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, today it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. A wicked and adulterous generation looks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah." And Jesus then left them and went away. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Salamat kay Ginoo sa makausap pa. Yan nianasab kami, nining mao nga dapit, aron Ginoo kami magapadayag sa among pagpasalamat, pagdaig, paghimaya, ug labaw sa tanan sa pagsimba diha kanimo sa Espiritu ug kamatuoran, pinagi sa Ginoo sa pagpakighalubilo, pagpakiguban, pagsinati karon sa imong balaanon nga presensya. Salamat usab Lord sa among praise and worship team, nga giagak ang matag usa karon Ginoo, ang matag usa diha sa imong presensya aron maandam kami sa pagdawat Ginoo sa imuhang mga pulong ug ang imong pulong dihuga butay kinabuhi Ginoo nga diin kini mo patighug sa mata kasing-kasing ug mo resulta ngadto sa kinabuhi nga mainandamon ug mabungahon ug madaogon kanunay sa tanang panahon. Luyo sa nagkadaiya Ginoo nga mga problema o mga pagsulay. Kini among giampo di nimo uban usab o Dios ang pagpasalamat ginamit ang imong lagad ingon nga imong instrumento sa pangalan ni Ginoong Hesus ang tanan magaingon. Amen. Magalingkod ta uban ang presensya sa Ginoo. Akong balikon ang mga mensahe nga tuang nadunggan. Sumala sa pangapagpadayag sa tuang senior pastor from the first Sunday ngadto sa fourth Sunday nga diin iyang gi-culminate ang mao nga mensahe nagisgot gyud mahitungod sa pagpangandam sa atong kinabuhi. Apan ang pangutana, how are you ready? So unsang paagi gyud nga ikaw andam. So nini nga buntag, but ko maggisgot sa tuwa kini karon, unsa ka mahinungdanon ang panahon nga din kita karon. So nagisgot kini og panahon na, no? It's all about time. It's about time nga diin sa mga mensahe sa tuang nadunggan, whether we like it or not, walay exact nga pizza, walay exact nga bulan, walay exact nga tuig. Ano sa amabot, asabay mauna sa tuwa karon nga panahon, sa tuang kaugalingon, mamatay ba ta or mauna ba ang rapture? Okay? Ang importante nga sa tanang panahon, ready ta. Ready ta. Andam ta kanunay. Now before nato kini siya ipadayon, buot kung dunay tagasan nato pagtagad gamay ang background, dunay background mahitungod sa sitwasyon sa Israel during the time of King Saul, sa diha nga diin siya nakigatubang sa iyang mga kaaway, ang mga Pilistihanon. Now in 1 Chronicles chapter 10 to up to chapter 12, na diha makita nato ang kasaysayan o istorya nila during the time of King Saul. Nganatong higayuna makaingon ta, it was a time of upheaval and change for Israel. Doon na ba'y pag-uyog o doon na ba'y kanang kaguliyang nahitabo, pag-alsa ngadto sa kinabuhi sa mga taga-Israel, o doon na po'y paglantaw nila nga doon na pagbago, nga makaingon tingali nga murag tama na. Grabe na kaayong kanang mga pagsulay, grabe na kaayong mga pag-antos nga ilahang naiaguman. Unya, doon ay duha ka mga panghitabo dito sa mga leader sa Israel. Una, kang King Saul. Samtang si King Saul, nangulo sa Israel, diin nakigbatok sa mga Pilistihanon, murabag nabugatan pag-ayo si King Saul. Unya, tungod ani, nahitabo mga igsuon ko sa Dios, bukat kaya lang kaniya kay nangamatay ang iyang mga anak, unya sa pagsulong sa mga Pilistihanon ngadto kaniya, nahimo-usab nga siya samdan. Nga tungod niya na may come up siya, Saul had committed suicide in battle. Nga, murabag ka nang maghikog na lang siya. Tungod kay, sa diha nga samdan na siya,
Unya tingali gihasula na siya sa maugyod nga mga pagpakigbatok nga wa lagi tingali siya wa na siya kalahutay. Ang iyang sulugoon, ang kauban niya, ang iyang sundalo, iyang gisugo nga kwaon ang iyang espada, unya idunggab sa iyaha. Pero ang iyang sulugoon mi balibad. Dili ka ako, siyempre naman po no. Hari nimo niya imuhang unayon, bisan pagsuguon ka tingali murag dili gid nimo kaya. Sumo po ni nahitabo. So kay dili man gihimo sa iyang sundalo, siya mismo ang mikuha sa iyahang espada, unya pagkatapos gidunggab niya iyahang sarili. Tungod sa problema. Tanaw ra, tungod sa problema. So muna mga igsuon ko sa Dios, sa daghan kay karumpod nga mga panghitabo sa to ang kinabuhi, daghang makatawan, gani dunay mga Kristohanon, gani dunay pa yung mga pastor, dunay istorya ni pastor nga naghikog. Grabe no? So tingali tungod sa dako nga problema nga dili na nila kaya. Pero mali gid na si igsuon. Tungod kay bisan pag-unsa kadako nga mga problema tingali nga moabot diya sa tong kinabuhi, when there is a problem, there is a solution. Og ang solusyon walay lain ang atong Ginoo. Amen, ang Ginoo. Now another thing nga nakapauyog og nakapahigmata pod ngadto sa mga tao during that time, nahimo pod nga si David gi-anoint as a king. No? Gidihugan sa ingon nga hari. Nga tungod niya na daghan pod nga mga katawhan sa Israel nga mi alayon sa iyaha, nakiguban nga to sa iyaha, ug misunod, ug misugot nga to sa iyahang mga katuyuan. Gani matud pa din niya sa 1 Chronicles chapter 12 verse 32, nag-discuss ito from Issachar, men who understood the times and knew what Israel should do. 200 ships with all their relatives under their command. So tanawa no? So makainguntan sa ilang higay sa ilahang panahon, makainguntan who knew what to do at that difficult time. Sa ilang panahon ni King Saul, unsa ba ka ang ilahang buhaton samtang sila nakigubat sa ilahang makaaway? Unsa ba ka ang ilang pagahimuon nga mga lakang luyo sa maong kalisdanan? Unya, dunay mga tao kabanay ni Issachar nga gamay lang kaayo, gani gisgutan dinhi 200 lang gyud ka mga tao. Pero kini nga mga 200 ka mga tao, nahimo ba nga nakahatag yun og maayong epekto nga to sa tibuok tribo sa Israel? Why? Because they were weather-wise, they understood public affairs, unsa ang mga panghitabo nila sa ilahang dapit, and then the temper of the nation, ang kalidad karon o klase karon sa ilahang panahon, itong higayuna, and the tendencies of the present events, ang mga panghitabo nga din sila nagatubang. Okay? So, makita nato nga kining mga tawhana, they are serviceable to David's interest as those who brought in the greatest numbers. Why? Because they knew how to rule and how to obey. Now, importante lang di ay mga igsuon ko alang sa matag-usa, nga wala uluyo sa mga panghitabo o sitwasyon sa tuang kinabuhi, kabaluta mo timbang-timbang. Kabaluta nga mag-isip-isip, kabaluta unsay angay nato nga mga move nga paghimuon nga dili ta mahimong sukwahi gikan sa kabubuton sa Ginoo. Sama sa kining mga kaliwat o kabanay ni Issachar, uban sa iyang mga katawhan, they are valuable children of Issachar, knew what to do. Naibalo sila unsay angay na pagkabuhaton, and they had an understanding of times. Now, sa atong kaugalingon karon, akong balikon from first Sunday hangtod niadtong Sunday, other Sunday, until now, ug sa umaabot pa, ato bang nasabtan pag-ayo ang atong panahon karon? Especially in this pandemic time. Ug ato bang naninaw pag-ayo ug nasuta pa pag-ayo unsa bagyod unsabay mga katuyuan o nagpaluyo ni ining tanan nga mga panghitabo. Nga tingali usahay makaingunta nga nagampo naman tayo Dios ngano man nga gitugot man ni Ginoo, nganong naingon ani man ni Ginoo. Pero pasalamat pud ta gani sa mga panghitabo katong kanta kaganila na amon to gikuha sa gato bitong during the time nga ang mga disciple nagsakay sa baruto kauban ni Jesus. Unya sa diha nga gibalod na sila piteng hadlukan nila nya tan-aw nila kay Jesus, tulog-tulog man lang si Jesus. Pero sa diha nga ilang gipukaw,
gibadlong ni Jesus ang unos ug ang balod ug diha-diha dayon nagmalinahon. Ingon nila na unsa man ni gitabuan ni ngano ingon ani man ni kahibulungan man ni. Di ba igsoon ko sa Dios, dunay mga butang nga usahay atong masinatis tong kinabuhi, mga imposible nga mga panghitabo des tong kinabuhi. Imposible para nato. Pero sa diha nga atong ikonektar lang gyud atong pagtuo ngadto sa Ginoo, musalig lang kita ngadto sa Dios, makaingon ta, oh salamat sa Ginoo, nasulbad ang akong problema. Nganuman kay ang atong Ginoo usa ka Dios nga milagroso. Usa ka Dios nga matuod, usa ka Dios nga buhi. Usa ka Dios nga walay pagkabalhin. He is the same yesterday, today, and forever. Mao na ang atong Dios. Ug kay buhi ang atong Dios, do na tay klarong paglaom. Gamay ra pud sa amin oy. Mura gamay ra man di ay ang dunay paglaom. Buhi ang atong Dios, do na tay buhing paglaom. Praise God. Nga bisag dagko kay mga problema ang atong atubangon, atong nahibaluan to kay dunay tay paglaom sa Dios ug atong makita mas dako ang Dios kaysa ato ang problema. Mas dako ang Dios kaysa atong mga pagkinahanglan. Mas dako ang Dios sa ato ang mga kaysa atong mga sirkumstansya. Ang importante lang nga doon natin tinuod nga pagsalig ug pagpakailangan to sa Ginoo ug atong sabton ang matag panahon nga nagakahitabo diha sa atong kinabuhi. Praise God. Instead nga hunahuna ta og mga negatibo, no, atong hunahunaon ang mga positibo nga mga butang nga diin makahatag og kahimayaan diha sa Dios. Now, ato karong pag-isgot, what are we to do in these stressful times? Stress ba mo? Laglaag po mo pa nagsa. Di man lagi pwede, pastor, kay bawal man. Okay. Nabalo ba mo kung ma-stress ta? Musamot man gud ka-stress kung magsige tagtutok sa tong stress. Buto sabot, musamot kadako ang problema, kadako ang mga pagkinahanglan, musamot kadako ang magkalisdanan, kung magsige tagtutok sa itong magkalisdanan. Pero tutok na gud nga ito sa Ginoo. Tanawa ra gud, hinumdumi ra gud ang iyang mga saad. Mawala gid ang imuhang pagka-stress. Unya kini ra bang stressful ta kayo? Mapiktado ba yung atong dagway? Makapangit. Palihog na kung tanawa daw ng imuhang tupad. Napangit ba na siya? Kung napangit ka na, stressful ka na ba? No? Ngayon dahil ka nga, kuha daw kadali imong masbit, tanawa daw na ito, nagiging ayaw mong dagway. Pero kung doon na kayo tinuod nga pagsalig diha sa Dios, unya pagkatapos nagalantaw lang kita kangadto kaniya, unya naa ka ba kining gitawag bitaw nga optimistic outlook? Unsa nang optimistic outlook? Positibo kanunay, no? Positibo, okay? Positibo di gyud ka mulantaw sa mga negatibo. Positibo ra gyud ka kanunay. Wow. Mahimo gyud kang malipayon nga anak sa Ginoo. Unya kay mahimo kang anak sa Ginoo nga malipayon, di gyud ka stress, of course. Unya musamot kag kagwapa, musamot kag kagwapo. Dili nang gwapings, gwapo gyud, no? Okay. So, ingon pa, usa ba atong angay nga pagahimuon? There are three things nga di natong tagaag pagtagad nini nga kabuntagon mga igsuon ko sa Dios. Sa Matthew chapter 16 verses 1 to 4, atong makita didto sa atong gibasa kaganina, nga dunay mga Parisiyo o mga kadagkuan atong higayuna sa Israel nga nagapangita og sign ngadto kang Ginoong Jesucristo. Unya ingon ni Jesus, kini nga mga Parisiyo couldn't read the signs of the times. Dili sila kabalong mubasa sa maong mga sa panahon ba nitong higayuna sa ilahang panahon. Nganuman ingon pa ni Jesus said that they were but with their prophets. Igo lang ba sila ba nga kana bitong kabalo lang mo lantaw unsa ang klase sa panahon,
Okay? Unsang klase nga panahon, akong gisulti ka ganina, namugukoy ka ng sa una pa, murag pa mo kunay tradition sa itong naandan sa una, no? Dungog-dungog rapod ba? Kini bitaw pag-abot bitaw sa January 1 up to January 12, 1 to 12, kana nga mga pitsaha, nagsimbolo na siya, o nagugulagway na siya sa bulan, from January to December. Okay? Amot na apa po mo anak nga nadunggan. Unya, from 1 to 12, asa gani dapita ang ting-ulan o ting-init, mingon dayon tapalitan karon sa March. Tag-ulan man. Sa 3, tag-ulan man sa 3. So sa ta pamingon dayon ta nga sa tibuok bulan sa March, ulan nun gina siya. Adtong January 1, nakamatikod ba mo nga nag-ulan? Murag wala, no? Amot lang diri sa inyo ha. Diyo sa mo murag wala man? Wala. Pero nagbagyo lagi. Luoy lagi kayo ang Visayas. Luoy lagi kayo ang ubang lugar sa Mindanao. Di ba, no? Unya, another thing, pila tong mga bulan na to, karon nga mga bulan, pila to unsa tong niaging semana gani, sugod sa gunson ulan. So sa to pa wala na mo tuod ba ang panahon, no? So mo na nga igo ra ta mo basa-basa unsay ato apong na hibaluan, unya unsa poy nadunggan, unya unsay naa diha sa una kining Kurisma. Sabot mo ng Kurisma? During the time ka ng Semana Santa, tinghulaw man na, tinginit man na. Pero di ba doon na to'y Semana Santa nga ting ulan na. Oh, so wala na gyud mo tunong. So di nagita karon ka base o katagna-tagna. O di pod pwedeng matagna-tagna o tagna-tagnaon ra nato pod atong panahon. Gikinahanglan gyud natong sigurohon. Amen. Sutaon pagayo. Unya kini pod nga mga Hudiyo, mga Parisiyo, they were looking for some miraculous sign. Nangita sila ba og kanang mga milagro nga mga ilhanan. But sad to say, they overlook the obvious. Unsa man ang obvious diri? Christ was there at their time. Naa si Kristo ni atong higayuna sa ilaha. Sumuna mga igsuon ko sa Dios, sa tuwa pod karon nga panahon, kinahanglan mag-amping ta nini mga tao kunuhay nga kabalong mo tagna-tagna. Unya do na gani mga religious leader nga nagsulti sa ilahang mga ginsakpan nga ipamaligya na ang ilahang mga butang kay nianang higayon na mobalik na ang Ginoong Hesus. Namaligya po taon ang mga membro. Unya nagtigom po taon sila sa lugar nga diin sila magtigom. Hangtod nagpaabot sila. Nagpitok-pitok na lang ilahang mata wa giniabot nga Kristo. Ngano man? Walay tao nga nasayod kanusa mobalik si Jesus. Walay pitsa nga giingon diya sa Biblia, walay bulan, walay semana o adlaw o tuig nga nag-ingon mobalik na ang Ginoo. Ikaw sa imong kinabuhi karon, nabalo ka ba asa nakataman? Wala. Walay nahibalo sa tuwa kano sa tataman ining kalibutan na. Karon buhi pata basin ugma, wala na. Pastor John kagahapon nag-iskut-iskut mi daghan-daghan naman dahil nangawala sa tong mga membro dinhi sa iglesia kay nag-report man to may tungod sa sa statistics sa kaning report sa tong church. Daghan-daghan ay nangawala. Nya ingon ni pastor kisa tong mga litis tong mga nangamatay na kinsa na pud ka ang sunod. Sa tuwa ka dili kinsa ka mo sunod no? Mingon day simbako taon pastor dili sa ako. Bisa pagpila ka simbako himuon nimo. Ang tinuod walay tao nga nahibalo asa siya taman. Og another thing, dili pud ta kabuot sa tong kaugalingon kun asa ta taman. Ang Dios ra gyud mismo. Ag atua igo ra gyud ta mo ihap sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Og moabot ang atong birthday, lipay kayo ta. Nabay nag-birthday karon? Nining bulana? Unya, nining bulana day katapusan naman day ron, no?
Sunod, kuha naman day, February naman day. Unya pagkatapos, maghanda ta, magluto dayon, unya naagi ng pansit. Ang akong umagad, nangutan lagi siya, ngano daw nga sa matag Pilipino, during the time sa kining birthday, naagi pansit. Ano man, kay ang pansit daw pang pahaba ng buhay. I don't know, sa katinood. O ginatuno, di ba lagi mga pansit? Or else spaghetti. Pangpahaba daw ng buhay. Pero dili, abi nimo usay pangpataas kinabuhi, ang pagkamatinumanon lagi da sa Ginoo. Tuo mo? Dili ra ko suka ng amen. Dili mo mutua. Ha? Okay? Ang pagkamatinumanon lagi nato diha sa Ginoo. Og kung kuhaon naman ta sa Ginoo, dunay gisaad sa Dios kinabuhi nga walay katapusan didto sa langit. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natong Ginoo. Praise the Lord. So we need to read the signs of the time. Now, when we are looking for the sign, mga igsuon ko sa Dios, it is already revealed in our Bible. Nanadiya sa Biblia. Por iso, ang mga anak sa Ginoo, dapat basahon nila ilang Biblia. Basahon na to atong Biblia. Dili kay ibutang ra dito sa kurdiso. Og ang tanan nga nagabasa diha sa pulong sa Ginoo, ang mga panghitabo karon nga nagakahitabo dili nata makurat. Dili nata mahibulong. Why? Because it is a fulfillment time nga diin sumala sa pulong sa Dios nga mga panghitabo karon nagakatuman na gyud. Og kay nagakatuman na nagpasabot hapit na matapos kining kalibutana, og ang pagkatapos nining kalibutana, maoy ultimate nga kadaugan alang sa mga anak sa Ginoo. Kay manglayas datan ining kalibutana nga kanunay lang COVID. Nga atong gobyerno taon nagkapuliki na sila og mga himog, mga pamaagi aron lang gyud nga maproteksyonan ang mga tao pinaagi sa vaccination. Unya karon abig humana na itong virus nga, ito? Ha? Wala, bago man na, karoon naman na, nanay, Omicron, napot, usan na po yung magsunod. Di ba? Unya, pagkatapos, sige, mag-booster na po. Nya, tulo ba ka booster? Ang isa ka booster, ingo pa nila, sige, kana, protection na nimo karon. Ang duha, para sa na, protection sa maabot pang virus. Napaday mo maabot giday nga virus. Hasol kayo ng kalibutan na. Di ba stressful kayo? Unya ganahan pa mo puyo ng kalibutan na. No? Mayroon ba ito? Sige lang good pastor, balag stressful. Basta kay dili lang sa ta. Doon ay giandam sa Dios alang ka nato nga nindot nga lugar. So, unsa ba ang klaro nga mga signs nga diin gipadayag sa Biblia? In Luke chapter 17 verse 27, makita din na ang ato daw panahon karon posible nga sama sa panahon sa una ni Noah. Dunay declination of moral. Decline ang moral ba? Mura ba ka nang dili na gyud maayo ang dagan pamatasan, pamaagi sa kalibutan, sa makatawhan, unya pagkatapos naghimo na sila og pagpatuyang. Now just imagine Noah. Since from the very beginning, nga diin ang Dios nag-auhag sa iya nga maghimo og arka. Unya, gikan sa pagsukod sa paghimo niya og arka, magwali ka, magsulti ka, tabang taghimo og arka, kay dunay lunop nga himuon. Unya, ang dili pagid maayo dito, kay sapit na mahuman, ang arka, sige gihapog wali si Noah, dunay lunop, unya, naghulaw hinuon. Kanabang tag-init. Walay ulan. Moto mga tao niya, kung saan naman si Noah, sige naman nag-ingog, dunay lunop nga nang liki, mga nining yuta.
Wa man bali mga tao, nagpatuyang sila sa kanilang kaugalingon. Without knowing, pila gani ka adlaw, pila gani ka tuig na human ang arka? 120 years. Just imagine. 120 ka tuig. 120 pud ka tuig nga nagwalis si Noah. Pero ang mga tao wa naghatag og pagtagad. That's why pag abot sa panahon nga nahuman ang arka, ang tanang instruction sa Ginoo kang Noah, gituman niya, unya human nasira ang arka. Pag sira sa arka nga dili si Noah, ang Dios mismo mo nagsira, mikalit pagtahunog ang ulan. Hangtod within 40 days and 40 nights. Unya ingon na mga tao, mo na ning giingon tingali, no ay hadlok mo nay bukid. Kat itag bukid. Mo ni karon to makigisunan to na nagpabukid na. Pero wala nay baha. Wala na ilunop, gumitabo tungod anang rainbow, nagbigsaan ng Diyos. Dili na niya silutan ang kalibutan tungod sa rainbow, tungod sa baha, lunop. Nga naman, kaya nakita niya pagkahubas sa tubig, nagpasad ang patay sa mga tao. Nag-uol siya. Ngayon na dili na ako maghimo pag lunop. Kung sa may mo sa Ginoo, mas maayo kayo, kay maagiw na. So wala na makita ang Ginoo. So igsuon ko sa Dios, ang panahon nato karon daw sama sa panahon ug mao kini mga ilhanan nga hapit na gyud silutan sa Dios kining nga kalibutan. So alang kanato nga mga anak sa Ginoo, gikinahanglan wise ta nga maghatag og pagtagad karon sa atong kapanahonan. Another thing, violent eruption in nature in Luke chapter 21:25. Di ba? Nakasinati tag lunop, bagyo. Unya doon na tayo madunggan nga kaniadto wala man ni mabahay karon nabahaan. Halos mga panghitabo sa nature nga dili nato mapugnan nagakahitabo. Okay ba niyo doon na pag panghitabo kung magkuyawan ta atong linog nga kusog mga 7 o 8 intensity. Dunay linog nga gisgutan din sa Biblia nga masukad nga nahimugso kining kalibutan na wala pa mahitabo. Nga inig kahitabo unya niana kanang bukid sa pantukan o asa diha sa boringot nga atong makita. Tanang bukid inig human anak nga linog wala nay bukid nato makita. Mapatag na. Just imagine unsa ka kusog kana nga bukid. Unsa ka kusog kana nga patag nga linog nga patagon ang bukid. Nya gusto mo ana makasinati pa mo? Ay dili na. Gusto na kita rapture. Amen. Gusto na ta ma-rapture. Kay nindot pud kayo kung ma-rapture ta ay. Kay di na tay agi sa Rubio ug St. Peter. Di na ka hiwa-hiwaon pag utro. No? Kaya ingon gani ko kay pastora, kung ako'y mawala, hindi kamatay na, lubong ko dayon. Di man po siya gusto po mag-isgot og patay. Hinamdom ko ni Pastor John kaganina, aghapon, istorya daw sila dahil pastora, kinsay mauna sila patay. Unya kay si pastora po daw una po kuhaon sa Ginoo, unya guminyog otros pastor, kay kagon man daw ni pastora po. Ingon po ni pastor, matinuod baka doon ay kalag. Pero ang importante, nga diha sa atong kinabuhi, ready kita kanunay. Ready ta kanunay. Another thing, nga di natong matagaan gid og pagtagad. No kana bang kini nga tuwa karon, kini mensahe karon, mura ba kanang mga pagpahinumdum lang dugang sa mga mensahe nga atong nadunggan ug sa mga pulong nga din atong nabasahan gikan sa pulong sa Ginoo. Dahil kini gitawag nga international science relating to Israel. Di ba naasigutan to sa mensahe ni Pastor, the regathering of the Israelites people. Sa diha nga magtigom na po na og balik ang katong nagkatibulaag nga mga Israelinhon, matigom mo dala na pud ngadto sa ilang kaugalingong lugar sa kapadiha niya na mahimo na gyud nga mobalik ng Ginoo. So nagakahitabo na ni mga igsuon ko sa Dios. Nagsugod na kahitabo. So nagpasabot ng ato karon nga panahon in time na gyud. Ug kun ato kining masabtan mo ni siya ang moresulta. Understanding the signs should help us win people to Christ.
Kay naa naman dayta sa katapusan nga mga panahon, ug ato namang nakita ug ato nasabtan karon, tingali ang naa sa atong kasing-kasing mao nga magbatuntag tinuod nga kaikag aron nga ang makatawhan nga wala pa diha sa Ginoo atong maagak diha sa bakan sa Dios aron kita mahiusa kauban unya sa dapit nga diin gitagana sa Ginoo. Ang Acts chapter 1 verse 8 nagingon didto, mahimo niya kamong mga saksi. Sa diha silang nagtigom dito sa Apirom, no? Unya sa diha nga dunay saad nga pagabubuan sila sa gahom sa balaan nga espiritu. O sa diha nga nakahitabo na kini, ingon ang Ginoo, mahimo kamo mga saksi. Asa? In Jerusalem, in Judea, in Samaria, even unto the uttermost part of the earth. So sa manang Jerusalem, nag-speak na sa tuang panimalay. Kumusta igsoon? Ikaw karon nga naa dinhi. Ikaw karon nga nangalagad na diha sa Ginoo. Ang imong pamilya tibuok bagid mo nga nagapangalagad na diha sa Ginoo. O kung tibuok na mo nagapangalagad diha sa Ginoo, kumusta ba imong silingan? Nakaila na ba pud og Ginoo tungod nimo? Og sa uban pang mga lugar, ug asa ka dapita tingali karon sa imuhang posisyon sa imuhang pagpanarbaho, nakasulti na ba ka sa imuhang kauban? Mahitungod kang Kristo aron pud siya pud maandam sa pagbalik sa Ginoo. Igsoon ko sa Dios, doon na tayo dako nga responsibilidad. Giluwas ka, giluwas ko, giluwas sa tungod sa dakong katuyuan. Nga ikaw, himuong instrumento, aron padayon nga ang mga tao nga wala pa diha sa Ginoo, makakaplag sa Ginoo. So kung atong nahibaluan kini nga panahon karon sa tuang sitwasyon, mo kini makapaikag kanato ngadto sa pagpadayon, sa pagbuhat ug sa pagkamaisugon, sa pagpadayag mahitungod sa pulong sa Dios. Luyos sa sitwasyon nato karon. Himuon gyud ang padayon nga pagpangalagad og tinguha. Nga diin bisan pagani nining ato karon nga simbahan. Doon nagitay nindot ug dagko pagyud nga mga bulahtong nga ngay naton tagaan ug pagtaga diha sa atong kinabuhi. So understanding the signs should help us. Makatabang gid nato nga magbaton gid og dugang passion, kaikag, kainit, may tungod sa pagsulti nato may tungod sa pulong sa Dios ngadto sa makatawhan wala pa diha sa Dios ug labaw sa tanan. Sa atong kaugalingon mismo nga maandam ta kanunay. Dili ta kumpiyansa igsoon kay naata ni ining simbahan nindot nga simbahan. Sigurado na kita. Ayaw himuang ang inyong membership mooy pasikaranan ninyo nga sigurado mo sa langit. Amen. Ang Philippians 2:12 tingali kabisado na ninyo na siya nga bersikulo. Doon ay portion dito nga nagingon, work out your own salvation with fear and trembling before the Lord. Work out your own salvation. Sa ito pa, kanya-kanya ta, ug paningkamot sa itong kaluwasan. Ang ginikanan nga nagmatinud-anon niya iyang mga anak, dili nagmatinud-anon, unya pagkahuman, maingon na sila, matinud-anon bita akong papa ug mama, pastor bita akong papa, deacons bita akong papa ug mama, siya ro dili na ko madala, dili gid na siya igsuon mo pasikara na to. Kanya-kanya gyud ta og paningkamot sa ato ang kaluwasan. Na ako na membro ko sa Living Temple, nindot kay nga simbahan, maayo kay nga simbahan, ayaw igsuon ko sa Dios. Kay nagmatter kini sa ato ang relasyon diha sa Ginoo. Diha sa Dios. O ang atong kinaiya sa ato ang kinabuhi kung naabagyod si Kristo tinuod sa atong kinabuhi. That's why, kining ato ang pagpangalaga, dili ni tiaw-tiaw. Amen? Kung makadaghan, makaingon si Pastor John, nga tumadunggan, nagtinguha gyud ko, nangandoy gyud ko, nga kitang tanan, malangit. Gani, makadaghan, makadungog kita during sa iyang time, sa iyang kanang mga pag-ampo, mo-declare kami, mo-declare og blessing. Mag-usa man na mo declaration sa blessing, kung kamo mismo, wala nagtarong.
Mangkon lamang nato ang maong deklarasyon, mag-enjoy ta kung kita gyud tinuod pod nga matinud-anon diha sa Ginoo. Amen. Yes. Then number 2, what we are to do in these stressful times, dili lang kabaluta nga mubasa, muaninaw sa mga ilhanan nga nagakitabo sa atong panahon karon, sa atong palibot. Dili, ikaduha, we are to recognize special times. Ang istorya sa Luke chapter 19 verse 44, nagisgot din sa diha nga si Jesus nagapaingon ngadto sa Jerusalem. Unya iyang nakita nga ang Jerusalem dunay palaabuton nga malisod nga panahon. Nga tungod niya na Jesus wept. Mihilak siya. Tungod kay the city would be surrounded by enemies. No? Surrounded by enemies. And then desolation and destruction were ahead. Nagpaabot yun. Nga doon nagidako yun nga pagkahugno sa maong Jerusalem. Now, tingali taga na itong importansya gamay o kadali ang rason nga no nga nihilak man si Jesus. Tungod sa rason, number 1, Jerusalem had rejected him in spite of having been given great light. Luyo sa mga pagpadayag o gihimo ni Ginoong Kristo ngadto sa Jerusalem nga dunay tinuod nga kahayag o kaluwasan alang unta sa katawan sa Jerusalem, pero ilang gireject, ilang gisalikway, ilang gidumilian. Og naibalo ba mo igsuon nga sa atong kinabuhi kun ang Dios atong o dili nato tagaan og pagtagad samtang siya nakigisulti di sa atong kinabuhi, mudumili ta sa iyang tawag, mudumili ta sa iyang pagpakigisulti, masubo ang Ginoo. Kay nga naman ang Dios manggod maoy nahibalo diha sa unahan sa atong kinabuhi. That's why doon nagyoy mga oportunidad o pribilehiyo nga himuon sa Dios alang kanato aron nga kita mahimong maandam sa atong kinabuhi. Muna nga usahay, doon ay mga sirkumtansya nga maabot kanato, nga kana nga sirkumtansya atong isipon mga pagpakigsulti sa Ginoo desong kinabuhi. Usahay, doon ay mga problema, doon ay mga panghitabo nga dili maayo, but himua ka na igsuon nga mga pagpakigsulti sa Dios diha sa imong kinabuhi. Sabta pag-ayo ang matag panghitabo. Another thing, ngano nga mihilak si Jesus dito sa Jerusalem, because they had failed to recognize this special time sa ilang panahon. Naana unta na itong higayuna gyud si Jesus sa ilang panahon. Naana gyud nagpadayag sa kamatuoran, pero ilang gidumilian. Wa nila gi-recognize. Sometimes sa atong kinabuhi pod mga igsuon, dili nato ma-recognize ang kaayo sa Ginoo. Maskin gipanalangin na nata matag adlaw, mingon ra gyapon tagway panalangin. Nabalo ba mo matag adlaw gipanalanginan ta sa Ginoo? Bisag wala ka mangayo, gipanalanginan ka sa Dios. Kanang imong giginhawa matag segundo, panalangin na sa Dios. Tanawa na imong tupad, ginawa pa ba na? Wa na. Delikado na, wa na maginawa. O kana nga ginhawa libre. Di ba kung doon ay masakit, maglisod o ginhawa, dadon sa ospital, karon COVID ka na. Tauran og oxygen. Tagbilang oxygen ros tangke. Dato na dungga daw nako ngatong during gyud sa COVID pandemic time gyud nga kuan, tag 10,000 ang tangke. Gilaliman ka. Mo pay naglisod taon. Mo pay naglisod. Unya karon kanang imong giginawa libre man. Unsa ka butangan kag kwintador si mong agtang? Kada ginawa 5 tapos lang. Unyag di ka kabayad, parehas daniko, putlon, nakadali ka kamatay. Pero igsuon ko sa Dios ang atong giginhawa, libre! Libre! Hallelujah!
So nagpasabot matag adlaw do na tay panalangin nga gidawat gikan sa Ginoo pero usahay di nato na ma-recognize. So dapat di ay matag adlaw muhatag kita pagpasalamat ngadto sa Dios. Ginoo, salamat. Salamat sa kinabuhi. Salamat sa gininhawa. Salamat sa kusog. Dapat atong i-recognize sa tanang panahon ang atong Ginoo sa kinabuhi. Why? Because kung wala gyud siya, wala kita. Por eso kung unsa man ka karon, kung unsa man ta karon, it is by God's grace. Hallelujah! Palakpakan na natong Ginoo. Praise the Lord. So ang pangutan na, is this a special time in your life? Kini ba po nga panahon, o doon na ba po'y panahon para sa imuha nga gihimo, gipaday sa Dios diha kanimo? Ang retreat o planning nga gihimo sa officers and ministers dito sa Gubjen, nagresulta og dagko nga mga buluhaton sa atong simbahan. Nga diin kini nga mga buluhaton dili lang mahimo sa mga pastor, dili mahimo sa mga opisyalis, kundi naglambigit ang kinatibuk-an nga miyembro sa Living Temple. Ilabi na ning umaabot nga 65th anniversary, founding anniversary. Igsuon ko sa Dios, una ba'y mga panahon nga nakikisulti ang Ginoo nga sa mga programa o mga buluhaton nga ngay naton tagaag pagtagad, nga ang Ginoo nag-ingon tabang, unya wa ka nanumbaling. Kita ba nyo nga dunay dagko nga mga angay tagaag pagtagad karon sa atong church? Doon natin nga panahon nga naglakaw ka paingon nga to sa CR, ni piti man nakuyawan ka. Kay daot na day ang sahog. Inyo sa may magingon. Sa may naghimo andi nga man gitarong. Inyo sa may makaingon batang kalas-kalas mula ni kwarta. Ayaw na lang na istoryaha igsoon. Ani na lang ni basin ang Ginoo nakigisulti nimo nadaot man na tabangi. Ang UFM, ban sa itong mga deacons, ban sa itong mga council, anay plano sa pag-repair ni anak. Unya tingali sa kagayon nga paingon pug kagyapon sa CR unya natuluan ka kay mitulo magitinuo diha no. Sige unsa man ipagtrabaho daydi sa babaw. Pero basin ko ng Ginoo nakigisulti sa imo ha. Tabangin na lang aron ma-repair. Aron maayo. Basin nakigisulti ang Ginoo igsoon. Nya maingon tingali ka, kano sa ba ni repairon? Kano sa ba ni ayuson? Ay nanay pang lantaw. Di pa moabot ang 65th anniversary nato, tapuson ayuson na diha. Og kabahin ka kung ang Ginoo nakigsulti diha nimo, kabahin ka sa pagtapos o sa pag-repair ana nga proyekto diha. Pagyo ni Amen. Murag di gyud mutabang di ay. Nahibalo mo igsuon nga kung gipabati sa Dios, gikonviktar ka nga usa ka mahimong mutabang. O kung dunay alamutan, usa ka nga makatabang sa pag-amot, dunay giandam sa Ginoo nga panalangin alang nimo. Og nagtuo ko nga matag usa sa tuwa gusto gitang panalanginan. Nag-enjoy mi atong akong balikon, nag-enjoy mi atong sa dito sa Gubjen, nya pagpadayag na sa uban di ay nga kini ato ang communion na di ay nag-sponsor. Na di nag-sponsor dai ana nga kanang bread pagpanimpla sa bread, no? Sirbet no? Pagpanimpla sa bread. Unya kung gisumada to tibok tuig pila di ay ang kwarta ta madami sing makuha gikan sa church 45 ngadto sa 50,000. Limang ka nakadako niya dunay nag-sponsor. Nagpahilom-hilom lang. Unya kini nga mga nag-sponsor makita to padayon ang panalangin sa Ginoo. Tanawa ra. Gusto mo nga padayon ang pagpanalangin sa Dios diha sa inyong kinabuhi? Dili day. Hello? Are you there, children of God?
Gusto mo nga makasinati pagpadayon sa panalangin sa Ginoo? Buhata unsa ang gipabuhat sa Dios diha nimo. Right? Buhata, himua. Aron nga dili nimo ma-miss ang panalangin nga gitagana sa Dios. Buhata. Himua. Why? Because our labor in the Lord is not in vain. Gamay og dako nga ato ang gihatag, gihimo para sa Ginoo, di gyud ni kawangon sa Dios. Praise the Lord. Praise the Lord. So, another thing is God making you aware of your sins. Basin baya kung doon ay panahon nga makigsulti ang Ginoo na tama na na. Ayaw na pag-apil-apil pa sa kalibutan. Unya walang gid nimo gi-recognize ang iyahang pagpakigsulti. Ison ko sa Dios delikado taniana. Pero kung imong gitagaan og pagtagad, malipay ang Ginoo. Matod pa, don't grieve Christ by not recognizing your opportunity to receive kung unsa ang iyang mga instruction diha sa tuang matag usa ka kinabuhi. Akong balikon sa atong panahon karon, sa tuang pagpangalagad nganha sa Dios, sa tuang pagkakita karon, kung unsa ta diha sa Ginoo, igsuon ko sa Dios, dili ni tiaw-tiaw. Tinud-anay ni kay nga tuang destinasyon gikan dinhi paingon sa langit. Og nagtuo kung gusto gitag langit. Naibulong gyud ko sa inyo karon. Murag something andunay mga problema. Kay murag di pa gyud mo gusto mo atong langit. Hello? Yeah? Liya na naman tupad, pikpik ka, ter. Tulog ka, ter? Mo niyang ikatulog karon. Unsay angay na itong pagkahimuon ining stressful times, nga diin kita niya karon, dili lang ato ang sabton, ilhon ang mga ilhanan diin sa atong kapanahonan karon nga nagakahitabo na, nagapadayag na ang makatumanan. O dili lang atong i-recognize ang mga pinasahi nga mga panahon din ang Dios nakigsulti di sa itong matag usa kinabuhi. Kung dili ang ikatulo, we are to redeem these sinful times. In Ephesians chapter 5 verse 16 it says, redeeming the time because the days are evil. The days are evil. So ang atong panahon karon, daotan na gyud. Usay di na ito masabtan. Stressful na gid kayo. So mo ni atong mga lakang ingon nga mga katawhan sa Dios, ato aging tagaan og pagtagad ang mga oportunidad diin kita, akong balikon, nga makapadayon ta sa pag-witness. Seizing opportunities to witness. Sa pagpamatuod nga sa atong kinabuhi, doon na Diyos nga to ang gilagaran nga buhi nga diin makahimo sa tanang butang diya sa atong matag usa ka kaugalingon. Nga gani ang atong priority, making soul winning our priority. Muna nga sa atong simbahan, lipay ta kay daghan na kaayo ta. Human ako ni masulti tingali kaganina, akong isulti karon during the times orientation sa membership o sa baptism, mo gini nga akong isulti sa mga gustong magpabautismo o maghimo o kining magpamimbro. Ingon ko sila, ang Living Temple, kami nga mga pastors, wa mi kaayo nag-after sa quantity. Buto sabot, wala mi kayo nag-after sa gidaghanon. Nga diin, ma-record dito sa recording only. Kundili, ang among ginatinguha gyud ang quality sa magpamimbro o magpabautismo. Kay kami nga mga pastor, gusto mi nga moadtog langit. O ang church nga diin kami nagapamuhat, gusto po namo nga moabot og langit. Mag-uban ta sa langit. Magkuyugay ta sa langit. Hallelujah. Unsa man kanindot kini nga building, biyaan ra man gyud nato ni. But the real church, the true church is the believers. Nga diin naa nagapuyo ang Holy Spirit sulod sa atong kasing-kasing.
Muna gusto sa Dios nga matinuod gyud nga ma-sanctify. Muna gusto sa Dios gyud nga matinuod gyud nga ma-prepared, ma-andam. Hallelujah. Og labaw na gyud karon nga panahon because the time is evil. Dawtan na gyud nga panahon. Unya gawas pa nga ang ato ang panglantaw nga diin makaagak tag mga kalag nga nasa tilan sa Dios. Tan-aw na itong mga tao seeing people as God sees them. Lantawa ang mga tao ingon nga ang Dios naglantaw ngadto kanila. Og pasalamat ta sa Ginoo kung kita karon nakapangalaga sa Dios tungod sa mga tao nga gigamit pod sa Ginoo. Praise God. Tungod sa mga tao nga diin gihimong instrumento og nagpagamit pod diha sa Ginoo. Praise the Lord. Tama ta dire kanang maestra sa Halls of Life Bible College Extension sa Santo Tomas at the same time dire nahimo pa nako ni siyang teacher antud karon. Pasalamat ko sa kinabuhi itong kinahimo pong instrumento nga kun unsa man ko karon unsay ako nahibaluan unsay ako nakatunan kabahin siya. Og salamat sa Dios niya. Susama sab sa tuang matag usa kinabuhi. Ingon nga ang Dios naghigugma naglantaw kanato og hinungdan karon nga ikaw ug ako nahimo nga nagapangalagad nga sa Ginoo. Igsuon ko sa Dios naapol kay katungod sa paglantaw sa mga katawhan nga wala pa diha sa Ginoo. And it is your responsibility nga mahimo usab nga mag-agak kanila diha sa sabakan sa Dios. Ilabi na niining katapusan nga mga kapanahonan. Especially sa membro sa tuang panimalay. And then, seeing iniquity abound in the last days. Tanawag yun nga ang mga pagkadautan niining kalibutan na nagakahitabo. In Matthew chapter 12, 24 verse 12, kung sa gingon dito, musanay ang kadautan sa kalibutan. Kung sa'yo mahitabo, sunod, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Di ba itong niagi gani nga lockdown? Wagi adto ay ang mga membro? Saman, apektado inyong pagbati, dili. Apektado eh. Lahi ra ba gining mag-online ka? Lahi ra ba ya gining naagid personal nga naa ka sa church? Apektado. Pero salamat sa Dios. Nga bisan ni ana nga mga pagsulay o ni ana nga mga panghitabo nagpabilin ang kainiton o kaikag sa tong kasing-kasing nga mupadayon kita sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Hallelujah. Og salamat tungod sa mga pag-ampo nato diha sa Dios. Padayon nga diin kita karon nagakatigom. Palakpakan nato Ginoo. Praise God. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. And then ingon dito, musanay ang kadautan ning kalibutan na mubugnaw ang gugma sa kadaghanan, pero sa gingon sa 13, ang mulahutay hangtod sa katapusan. Unsa man? Mamaluwas. So igsoon ko sa Dios, lahutay. Yan na imong tupad, lahutay. Lahutay. Balag alas 2 taron mahuman, lahutay. Ngayon na po, ay, iba na po na, pastor. Lahutay, tas pagpangalagad sa Ginoo. Lahutay. Iwa ta nag-inusara. Amen? Wa ka nag-inusara. Daghanta. Praise God. Gani, diya sa Biblia, lahutay ra mo kay ang mga katawhan, mga propeta o mga nangiuna diha kaniyo kani adto, naapoy mga pagantos. Naapoy mga problema. Padayon nga tusunahan. Tungod kay dunay Kristo nga nagpaabot nimo nako natong tanan nag-andam og reward. Diin dito unya nato dawaton sa langit. Hallelujah. Praise God. And another thing, being lights in this dark world. Mahimo gyud kang kahayag. Kumusta man? Ang imong kahayag nagpadayon pa sa pagdanag? Padayon pa ba sa pagsiga? Praise God. Nga usahay tingali, murag mu-out tungod sa mga bagyo, tungod sa mga pagsulay, pero sigurado ha, igsoon nga magpabili na siya nga magasiga. O kung mapalong man, kisindihi pagbalik, i-rekindle pagbalik, sigaha pagbalik, aron magpabilin kang iwag sa makatawhan nga nagapalibot kanimo. Amen. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ng Diyos sa walay katapusan. In our conclusion, in Romans chapter 13,
verses 11. Dunay pahamangno si Pablo diha sa mga taga Roma o kanato pod karon nga mga taga Living Temple. Ingon pa dinhi. And do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now when we first believed. Wow! Imo kini. Karon ang panahon. Atod pa. Sabton nimo nga karon nga panahon, karon atong present time, karon ang panahon. Ingon pa rin panahon na nga mahigmatata gikan sa atong pagkatulog. Dunay nga mga panahon pod nga moadto tag simbahan. Bisag unsa ta ka presko, pag abot simbahan matingala naman tang katulogon man. Minaw sa pulong. No? Ibati niyo na, tulugon ba? Nyo say lugod-luguron ni mata ba? Piyong ba? Iyon pa nila daw, kung makatulog daw ka, doon na daw mga gagmay demonito ba? Naglukso-lukso sa imong pilok. Labi na gito imong pilok ang ipagahi. Samot na siya lukso-lukso. Ganahan kayo, demonito. Aron mabaw, gina siya. Yatanawa ragod, inig kahuman. Katugon pa ba dahi ka? Wala na, no? Pero sa imo patintal diha eh. Yung si pastor, okay ragod mo matulog. Diha, alam mo paghagok. Pero igsoon ko sa Dios, kung nagpatulog-tulog man ta karon sa ato ang kinabuhing Kristohanon, dapat magmatanata. Kay kung unsa daw kaduol ka niadto sa bag-o patang nagtuo diha sa Ginoo alas tong kaluwasan, mas duol na gyud kaayo karon. Amen. Mas duol na gyud kaayo karon. We are now in the end time, finishing line. No, finishing line na ta. So duol na gyud kaayo. So time na gyud nga awake ta. So it's time to wake up. It's time to wake up. Kuita rin ito. Pagmata na igsoon. Pagmata na. Padayon siya pagmata. Okay? Kunya, kung ato ning nahibaluan sa karon nga panahon, nga angay natong pagaymoon, we know what to do. So sa atong buhaton, let's do it. Amen. Let's do it. Atong buhaton. Kumusta ang imong kinabuhi? Nakita ba nimo ang atong sitwasyon karon? Unsa na kadelikado? Og nakita ba nimo unsa ang sitwasyon sa makatawhan nga wala pa diha sa Ginoo? Nga diin ikaw karon giluwas sa Dios aron himuong instrumento. Una diha sa imong panimalay, sa imong kasilinganan ug sa uban pang mga dapit. Og sa dapit diin ka nagpuyo, mahimo kang instrumento. Og kung ikaw pananglitan pod karon sa imong kinabuhi, nahimong stressful ka tungod sa mga problema o mga pagsulay, o unsa man nga nakapa-stress sa imong kinabuhi, hinumdumi, doon na tay Dios nga nagsaad, nga nag-ingon, He will never leave us nor forsake us. Di ta niya biyaan. Og sa tanang panahon, itong bersikulo kaginang gipadayag, nga siya ang atuang dalangpanan. Dili taniya pagapasagdan. Ang importante, magpabilin ta nga mainiton, nga magapangalagad diha sa atong buhi nga Dios. Salamat Ginoo niining kabuntagon sa imong pagpahinumdom sa makausapa kanamo. Sa kapanahunan nga diin kami karon o Dios nagapuyo. Malisod nga panahon, dawtan nga panahon, dili maayo nga kapanahunan. Apan salamat Lord, loyon ining tanan, naa ka nga Dios nga mo ang kadangpan. Busa tabangi mi, salamat ikaw gyud ang Ginoo, nga maoy amo Ginoong kauban sa tanan namo o Dios nga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, padayon ka nga magapanalangin ning imo makanakan karon. Salamat sa dugang kadasig kasibot, kaikag o Dios sa pagpadayon sa kinabuhing maminatud-on sa pagpangalaga diha nimo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus.
Amen. Igsoon ko sa Ginoo sa atong sitwasyon, sa atong panahon karon, sa atong kaugalingon, dili gyud nato mahimo. Pasabot nga nagkinahanglan ta og Dios. Og salamat tungod kay ang grasya sa Dios sufisyente alang kanatong tanan. Aron mahimo tang sigurado, padayon nga makaangkon ta siguradong kinabuhi, ug madaogon nga kinabuhi, ug padayon nga magahimo sa ipabuhat sa Dios distong kinabuhi. Tinguha sa imong kinabuhi karon. Sa matag adlaw, gusto gid nimo nga siya imong kauban. Kay sa atong pagpakig-uban diha sa atong Ginoo, naa ang dakong kasiguruhan. Akong gihingatanan sa pagpanindog, samtang awiton nato kini nga awit sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Hallelujah. Praise the Lord. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Hallelujah, hallelujah. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw Yes, Lord. kanunay Ikaw yun, Ginoo, nga mong gitinguha kanunay. Yes, Jesus, hallelujah. Ning akong buhay, ikaw Lord God. ang hangin na ginhawa. Ikaw ang akong gusto, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw Igsoon ko sa Dios. Sa atong kinabuhi sa imong kinabuhi karon. Tingali padayon ang imong pagpakigbisog. Pasultian ko ikaw ang atong pagkig-uban diha sa Ginoo sa tanang panahon. Naghatag ginato dakong kasiguruhan ug buhing paglaom. Kung samtang atong awiton kinis pagbalik, pwede ba natong isa ang atong makamot? Timaan, Ginoo, gusto gyud ko nga ikaw akong kauban sa tanang panahon. Tungod niya na makabaton kita og dakong kasiguruhan sa atong kinabuhi. Hallelujah. Awita kini uban ang kinasingkasing nga may nampuon gayud nga pag-awit, uban ang tinuod nga tinguha ngadto sa Dios. Praise the Lord. Hallelujah. sa matag adlaw. Silyuhi Ginoo nga mga pangandoy karon. Kauban ka. Oh God. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong bulan ikaw man ang hangin nga
Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Dalay ko ka sa walay katapusan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Ikaw, Giyod o Diyos, ang amuang pusog. Ikaw ang among gugma. Ikaw ang among ugma, Ginoo. Ikaw ang among kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Buso, Diyos ko, mo kini ang among mapaghangyo nimo. Luyo sa dili maayo nga sitwasyon sa kasamok kalisdanan sa among panahon karon. But namo Ginoo nga ikaw gyud among kauban sa tanang panahon. Tungod kay among gilaw Dios nga sa among pagpakiguban diha nimo naa ang among kasiguruhan. Hallelujah. Ug salamat o Dios ning imo makatawhan karon. Tinguha sa ilang kasing-kasing nga diha kanimo Dios, padayon ang ilang pagpakiguban, padayon ang ilang pagkamasinugtanon, padayon ilang pagpangalaga diha kanimo. Ug tungod niya na salamat nga ang matag kinabuhi maandam sa tanang panahon. Nini nga kautuhon, do naman Ginooy mga pamilya nga wala pa mahiusa o Dios sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat imong itugot Ginoo. Ang tibuok pamilya mahiusa na sa pagpangalaga diha kanimo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ug tingali matag usa karon nga dunay mga pagkinahanglan. Tungod kay ikaw among kauban Ginoo. Imo nang gitagbo o Dios sa among pagkinahanglan. Ug tingali dunay mga balatian tungod kay ikaw among kauban. Imo nang giayo Ginoo ang mga balatian. In Jesus name. Salamat Lord. Nga bisan pa Ginoo sa among makaigsunan nga naa silang panimalay nagasubaybay o Dios nakig-uban ini mga panimbahon karon unsa man usab ang ila Ginoo mga pagkinahanglan Lord salamat sa imong pagministeryo ngadto kanila og pinaagi sa bililhon nga pangalan ni Ginoong Hesus matagbo ang tanila mga pagkinahanglan physically, spiritually, mentally, emotionally in the name of Jesus ug sa espirituhanon nga kinabuhi Ginoo dalaygon ka nga ang tanan nga niya karon magapanguli Ginoo nga malipayon madaugon gawas nun hallelujah dala ang panalangin gikan kanimo in Jesus name hallelujah hallelujah samtang o Dios magapanguli magapanggawas sa imong makatawhan dining mo nga dapit Lord ihatod sila mapanimalay nga aduna gayoy kasiguruhan. Og samtang o Dios magatubang nini mga adlaw nini nga semana, Ginoo balon ang dakong paglaom og kasiguruhan nga ikaw sa tanang panahon kauban sa imong makanakan. Uban ang imong mga pagtagbo sa nagkadaiyang pagkinahanglan, uban ang imong protection og kasiguruhan sa matag kinabuhi. Ug ako sab nagaampo Ginoo sa mga panginabuhian sa imong makatawhan ining semanahon na. Padayon ang imong Ginoong pagpanalangin. Padayon ang imong pagpauswa Ginoo in the name of Jesus. Og salamat Lord sa langit nun nga mga pabor nga imong ipasinati ngadto sa matag usa. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord. Ulian ka namo Ginoo sa tandungog himaya o magpasalamat. Ug ang imong gugma, kalinaw, kalipay o kadagaya sa grasya. Padayon nga magapakig-uban ning imong mga kanakan. Pinaagi sa bililhon nga pangalan sa among Hesus gamoy among bugtong manluwas ang tanan magaingon. Amen and amen. Clap of ring para sa buhay nga Dios. Praise God. Dalaygon ang Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo padayon nga magapanalangin kanatong tanan. See you next Sunday. And make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout.
love about you. Heaven and earth adore you. Like earth wonder, Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of